pwede rin ibasa ko sa mga experts, matanggap kayo, pero magbasa akin, wala ang tanim kahit isa ka buok, kahit isang bilog. Nahiya kayo sa sarili nyo. Yan ang katotohanan. So, one ruler yung aming practice dito. Or tatlong danga ba, it's okay. Huwag mo doon sa pinaka puno. Ito ay hindi na namumunga, nilagay ko yung abono na abo doon sa puno. Initsa ko lang ba kasi hindi naman yun marami. Pero yung langka, nilagyan ko ng abo pag may magluto dito kasi I am particular of cleanliness na mamatay. Nagtaka nga ako bakit, akala ko na insekto or anong mananap. Sus, I discovered that my practice was wrong because I was not thinking na mamatay pala kasi maasin yun, full of sodium yung abo. Ang gusto ng sodium, ito talagang niyog. Walang tatalo if you talk about tubig ng dagat or asin or abo or anumang mga parat ba, yung asin na mga substances, yun. Itong paborito nila. Kaya nga sa Panglao, doon galing ang papa ko, ang mga closas. Yung mga niyog doon, ang daming bunga kasi parat or maasin yung lupa doon. Baka may iba naka-discover or nakapansin na lumiliit yung tiyan ko kasi ilang araw na akong naglimit ng pagkain kasi mayroon akong tinitik na alternative na gamot sa hyperacidity. So minsan na lang ako nagugutom. Ang problema kasi ng hyperacidity, kahit busog ka na, gusto po mang kumain. Sa amo na gitawag nagkujap daw ba? Gluttony in other word. Kasi gusto ko man talagang bumaba yung timbang ko kasi mabigat talaga pag overweight ka. Kahit mag-gym ka, pero kumakain ka talaga, tataba ka. If you are practicing diet now, the only way and solution para papayat ka, yun, less rice. So how to do this? Kasi ting-ulan ngayon, ang pinakamaganda, butasan mo dito. Kita niyo? Ito, gamot niya. Kasi yung coconut talaga, ay napakalayo ang gamot. Kaya nga hindi advisable yung magtanim ka ng niyog at saka ilibing mo ng napakalalim. Bakit? Tingnan niyo. We're so careful, baka may ahas dito. Tingnan niyo. Ito, tumatayo. Oh. Ano nangyari diyan? 'Di ba? Ang puno niya inatake kasi to. Nasunog, pero hanggang kailan mabubuhay? Okay lang. Kasi ako, napakasinop ko talaga. Ang isang bagay, kung pwede lang talagang gamitin ngayon, gagamitin ko talaga. Yan ang instruction ko sa lahat ng mga carpenters dito, mga workers ko. Sabi ko, pag pwede, gamitin nyo. Lansang, kahit recycled. Kahoy, recycled. Or anong bagay na pwede recycle nyo. Yun ang aking ginagawa sa mga tanim ko. Kung ito'y nakatindig pa at bumubunga, hayaan hanggang mamatay. Tulad ito kasi may problema dito sa puno. Bakit? Kasi noon, summer, nabutan ito ng apoy. May kapagkakataon. Pero, sabi ko nga, hayaan mo na kung kailan at when this niyog produces fruits. Sabi ng basis ko, bakit nag-in-English ako? Bakit? Makialam kayo. Marunong ako mag-in-English. Kayo, hindi. Kaya nga, nagalit kayo. Sapagkat ako po ay isang guro ng Biblia for 25 years. At isa akong guro by profession, kaya hilig ako mag-English. At ngayon, nagtatagalog ako kasi maraming mga taong gusto akong magtagalog. So, tingnan yung puno, umuusbong. Kahit ilibing mo ng malalim, umuusbong yan. Yan ang nature ng niyog. Kaya nga, huwag nyo perapang sarili magtanim kayo, at least nalibing at mabuhay, okay lang yun. Yan ang dapat. Sila nga ang Rusteo Preglamiton, magaling yun magtanim ng niyog kasi mga farmers yan, walang istorya. Kahit minsan nakikinig nga, natatawa, natutuwa. Yun ang mga magaling. Pero yung walang tanim, yung mga basers ko, ang daldal. Yan. So, paano mag-abono? Butasan mo dito.
Tingnan nyo ha. Kasi tutorial ito eh. Maraming nagpasalamat sa akin dahil sa ginagawa natin. Yung iba nga, inaararo. Because it's okay that the roots of the niyog or whatever fruit trees, nasa nabugto ba? Nabugto ganito. Ano bang Tagalog na nabugto? Ito. It is disconnected. Walang problema yon talaga. Kasi, lalo itong magsisip-sip ng nutrients doon sa abono mo or sa lupa. Ang layo ng ugat. Pag ito naputol, okay lang, tingnan nyo. So, I am giving you example how to do this. Wala namang ibang paraan. Paano mag-abono? So, kung sabihin nyo, ang layo, wala. Okay lang yan kasi ang layo nga ng gamot o putol. Tingnan nyo. Kahit dito pa ako pakita mo do. Kahit dito pa ako mag-abono, walang problema. Bakit? Yung gamot nga, ang layo ng kanyang tulin sa other word, kanyang paglakad kung tao pa. So, walang problema talaga dito or doon. Pero sa kasanayan ng mga farmers, 1 meter talaga dyan sa sa puno. So, paano? Lagay mo dyan. Ganyan. Oh. Ganyan lang mag-abono ng niyog. Dyan. Huwag mo ilagay dyan sa pinakapuno. Baka maatake ng over sodium, mamatay rin. So, ganun lang. Kasi ting-ulan ngayon, ang pinakamabisa, takpan mo. Ito, takpan mo ng kunti. Yan. Takpan mo. Ganito lang. Okay. So, later on, yung ugat ng niyog, sisipsipin niya yung sodium, it is a big help for the production of the fruits. Ganyan lang. Kasimple pag if we talk about paano mag-abono ng asin or commercial fertilizer sa mga niyog. Butasan mo sa palibot, sa paligid, lagyan mo at takpan mo ulit. Ang buhay talaga is like a niyog. Kailangan mong abunuhan. Ang iyong katawan, abunuhan mo ng magandang pagkain because what you eat is what you are. Healthy foods, healthy physical body. Yung kaluluwa mo, pagpakainin mo ng tama, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word proceeding from the mouth of God, siyempre tataba yung kaluluwa mo. Utak mo, pakainin mo ng tama. Puso mo, pakainin mong tama. And maybe, the way I do here sa niyog, pinakain ko ng nutrients, I can do it in your personal life dahil sa aking mga turo. Okay? God bless.